Dahil pa rin sa nararanasang El Nino phenomenon sa maraming lugar sa bansa, patuloy na nadaragdagan ng mga probinsya na nagdedeklara ng state of calamity sa kani-kanilang bayan. Kabilang na dyan ang 3 bayan sa South Cotabato na umabot na raw ang pinsala sa kanilang agrikultura sa mahigit 200 million pesos. Tunghayan ang detalye ng balita sa aking report. Base sa ulat ng Office of the Provincial Agriculture ng South Cotabato, umakyat na sa 157,192,958 ang pinsala na dulot ng El Nino sa buong sektor ng kanilang agrikultura. Bukod pa riyan ang nakuhang datos ng Bureau of Fire Protection na may kinalaman sa fire incidents na sanhi rin ng El Nino na may kabuuang halaga na mahigit sa 38 million pesos. Sa kabuuan daw ang pinsalang naidulot ng tagtuyot sa kanilang buong probinsya ay may kabuuang 195,288,727. Gayunpaman ayon kay Officer in Charge, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Rolly Aquino ng South Cotabato, ang mga nakuhang datos ay hindi pa rin daw sapat upang ideklara ang kanilang buong probinsya sa state of calamity. Kaya nga lang kung pagbabasihan natin yan, hindi pa ho talaga natin na-meet ang criteria for the declaration of state of calamity. I mean for the recommendation for the declaration of our province under state of calamity. Sa ngayon, 3 bayan na sa South Cotabato ang kanilang isinailalim sa state of calamity na kinabibilangan ng Surala, Tibuli at Banga, kung saan maaari na nilang magamit ang kanilang Quick Response Fund o QRF na inilaan para sa mga katulad na sitwasyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong sektor, partikular na ang agrikultura. Sa ngayon patuloy ang suporta na ibinibigay ng kanilang pamahalang lungsod para sa mga apektadong individual ng El Nino. Nagpadala na rin daw sila ng mga food packs sa mga nabanggit na bayan upang alalayan ang mga residente doon. Nakatakda namang magpulong ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC upang irekomenda ang pagsasailalim ng buong probinsya ng South Cotabato sa state of calamity. Samantala ayon sa Department of Agriculture ODA, umabot na sa bilyong-bilyong halaga ang pinsalang naidulot ng El Nino sa buong bansa. Inaasahan namang tatagal pa ang nararanasang tagtuyot sa malaking bahagi ng Pilipinas hanggang sa susunod na buwan. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.